Nasa nyo na ba na managinip na parang totoo? Ito ay isang kwento ng pangitain sa kaniyang panaginip at buhay realidad ni Brother Mel Ariate. Kwento ko lang tong napanaginipan ko ngayon about sa isang tao. Ako, na nag-iisa naglalakad kahit saan sa mabahay at sa may mga punong walang dahon. Mausok at kulay abo ang nakikita ko dito. Minsan lumakad ako sa mga puno na parang lumilipad, na patay na para bang isa akong ligaw, na kaluluwa na parot parito para maghanap ng kailangan, ngunit wala ng kailangan kasi tapos na. Wala na akong tao na nakikita dito sa lupa. Kawalan, walang ingay, at parang nag-iisa na lang akong nagliliwaliw. Hindi ko alam kung bakit nag-iisa akong nagliliwaliw sa mga kapunuang walang sanga at mga bahay na kulay abo at mga kapaligirang puno ng usok. Pakiramdam ko wala na akong mapupuntahan dahil tapos na ang gawain ng pamamahala ng Diyos sa lupa at para bang huli na ang lahat para sa akin para ayusin at baguhin ang aking spiritu. Minsan ko na rin napanaginipan na ang tunay na mukha ng mga demonyo at ng Satanas ay ang mga tao mismo sa lupa na masuwayin at hindi nagsusunod sa kanya tulad ng mga politiko sa gobyerno at matataas na opisyales at leader sa mga bawat reliyon. Dito pinapahirapan ako ng gusto na kahit saan ka magpunta sa kahit saang sulok ng mundo hahanapin at dudurugin ka pira-piraso. Minsang tumakas ako sa kamay ng mga alagad nila palakdan na may mga masasakit na pangkagat. Di malinaw sa akin ang hayop na yon, pero parang mga insekto na malalaki. May pakpak sila at marami. Inubos nilang kagatin ang sangkatauhan habang may mga sunog sa iba't ibang dako. Pumunta ako sa itaas na parte ng bungang bahay para takas ang lapain ng mga insekto. Kumapit ako sa mga sanga ng puno at nagpalipat-lipat ng pwesto para di mahabol ng iba't ibang nilalang na nakikita ko. Nakita ko rin ang isang lalaking kulay abo. Di malinaw sa akin ang mukha, pero nakita ko mapayat, walang buhok at walang saplot na damit, marumi, medyo mataas at nanghahabol na tao. Hinabol niya ako kahit saan mayroon pa ako nitong normal na pag-iisip bilang isang tao. Halos normal ang kilos at galaw ko maliban sa nakakagalaw ako ng malaya at parang lumalakad sa hangin para makatakas sa mga humahabol sa akin. Kahit saan ako pumaron, naroon din ang mga taong pinapatay ng mga insekto. Tinutupok sa ako, nagsisisigaw sa sakit at walang hanggang pasakit ng mga demonyo sa mga tao ang nakita ko. Sa nakita ko parang dito lang sa lupa nagaganap ang lahat ng yon. Dito lang sa lupa mabubuo ang impyerno at walang hanggang kaparusahan sa tao na kahit anong pagsisisigaw na, Diyos ko, patawarin mo ako. Wala ka nang magagawa. Kanina habang nagka-problema ako mentally, naisip kong pagpaparusa ito ng mga diablo sa akin. Para bang wala na akong patutunguhan, iniisip ko na wala na akong hantungan, na para bang nakuha na ako ng mga demonyo at ni Satanas. Iniisip ko ngayon na buhay pa ako sa lupa, na kapag nawala ang paniniwala at sumuway ako sa kanya at nakapag iniliko ko ang pako sa maling landas, ito na ang katapusan ng walang hanggang kaparusahan sa akin. Minsan ko na rin nasabi na para akong buhay na naglalakad na patay na literal mismo ngayon dito sa lupa dahil sa pagsuway ko sa Diyos. Labis-labis ang pagkagakot at pagkabahala ko na baka mauwi lang sa wala ang buhay ko. Natatakot akong maparusahan sa dagat, dagatang apoy. Natatakot akong walang kaligayahan sa huli at natatakot akong magsisi sa huli. Sa nakita ko mismo, lumulutang ako sa lupa, ang gaan ng pakiramdam ko na parang isang kulay abo na espiritu na nakikita ang kabuuang pagwasak sa mundo. Maraming tao ang pinapatay at sinusunog sa apoy. Maraming tao ang nakita kong nagmamakaawa at nagsisisigaw, pero wala na silang nagagawa kundi pasanin ang pasakit habang buhay. Yun ay dahil sa kanilang pagsuway nung hindi pa tapos ang mamamahala ng Diyos sa lupa. Ang mga taong di tumanggap sa huling gawain ng
tinitingnan ko ito na parang mangiyak-iyak sa panghihinayang. Ngunit tinanggap ko ang panghihinayang na yon kasi alam kong dito sa lupa hindi ako naging tapat at masuwain ako sa kanya. Tinititigan ko ang isang magara at maliwanag na palasyo habang nakapag ako sa taas ng puno na walang dahon. Sa gilid ang kulyabong kabahayan at sa baba niyaon ay ang mga taong pinarurusahan ng mga insekto at mga taong mapapayat na may dalang tinidor na malaki. Pakiramdam ko sa sarili ko wala na tapos na ang lahat, kundi tanggapin ang walang hanggang pagpaparusa. Pinipilit kong tumakas sa kamay ng mga taong may tinidor habang pinagmamasdan ang magandang palasyo, pero wala na akong magagawa. Nailayo ko ng tingin ang isa sa umahabol sa akin habang patuloy akong tumatakbo papalayo habang nasa itaas ako ng mga bubungan ng bahay at mga puno na walang dahon. Dalawa lang pala ang mundo na ating ginagalawan. Tayo ang gagawa ng landas. Natatahakin natin ginagabayan tayo ng Diyos sa tamang landasin. Ngunit mas pinili nating tahakin ang napakasimple at napakadaling daan yun ay ang hantungang iyan. Impyerno. Walang hanggang pagkukusa, walang hanggang pagtangis, walang hanggang pagsisisi. Lumuluha ako ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang palasyo ng Diyos. Nakita ko na kanyang mga tagasunod. Naroon sa palasyo mapuputi ang kasuotan, nabubuhay ng payapa, nagkulwentuhan ng payapa. Higit sa lahat pinamumunuan sila ng dakila at makapangyarihan sa lahat. Nakita ko na nakaupo siya sa kanyang trono. Wala akong mukha na nakita, kundi puro liwanag at mga ginto kahit saan. Habang pinaparusahan ako, nakangiti akong maluha-luha. Sa panghihinayang tinitingnan ako ang dakilang makapangyarihan. Sa lahat iniisip na kung pwede pa pero huli na ang lahat. At dun na ako habang